Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yang JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Delaware Court of Chancery, kunin nyo ang buong kopya ng kaso documentary evidence, makikita nyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At ito pa, si Romualdez, before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez ay, I think, nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north. Nandun siya, nag-i-inspect. So, putik pati yun. Ganun ka researched itong na to, itong itong taga US na to na si James Travis Laster. Ganun siya ka well researched kahit yung whereabouts ni Romualdez during mga panahon na to, alam niya. Pangklase Pagkatapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez. Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, kamiting ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga tangina, ganyan sa Pilipinas. Ganito sa Pilipinas, mga bossing O kaya masasabi mo na parang may katotohanan nito, hindi parang. Kaya na na to ito na yung kumbaga ito na yung pagpapaliwanag nitong chancellor na to ng Court of Chancery diyan sa Delaware. Itong pinabasa ni Sas, ito na yung niya. Bakit siya nag-come up? Bakit siya nag-come up doon sa resolusyon o sa desisyon? Ito yung kanyang mga pinagbasihan. So ang sinasabi dito sa pinagbasihan niya, pumunta ron galing sa Lindol, pumunta ron, tapos inabutan, tapos pag-abot, ito yung namin, ito yung ito matindi Ito matindi. Merong kailangan sa kanya. Hindi mo niya tinanong kung kaya niya ba. Kung kaya ko ba yung gawin yung mga gusto niyong mangyari. Kasi usually ako, may kailangan kasi ako sa iyo Punta ka naman dito, pag-usapan namin. Parang ako, yun ang unang-una kong tatanungin. Wait, ano ba kailangan mo? Kasi baka mamaya niyan, pagpunta ko dyan, pagawin mo ako ng lababo, hindi naman ako marunong magtubero. Di ba? Pero siya, nagpunta siya doon nang hindi niya alam yung kanyang gagawin o yung problemang susolusyonan niya. So matindi to. Ibig sabihin, talagang DIY si Sir. Ibig sabihin si Sir talagang sa lawak ng kanyang ng kanyang impluwensya, kaya niyang lahat ng problema solusyonan. Siyempre, ang taong kayang sumulusyon sa lahat ng problema, kaya rin niyang gumawa ng sangkatutak na problema, tama? So eto ngayon, right there and then, pag-abot nung maleta, right there and then, dun sinabi sa kanya kung ano yung kailangan. Right there and then, in front of these people, he made calls and text messages. So, ganun siya kalakas.
Ganun siya kagaling. Oo, and alam natin na sa Pilipinas, ano yan, ugali talaga ng tao yan. Ugali ng mga Pilipino yung ganyan, yung makipagpadrino. Di ba, pre? May problema kasi ko eh. Oo, baka pwede pakitulungan naman tong kaibigan ko, ako bahala sa'yo. O may mga ganun dito eh. Alam naman natin yan eh. Tayo na nga lang bilang mga Pilipino eh. Pag nahuli tayo, di ba alam naman natin na may violation tayo. Hiningi ng enforcer yung ating lisensya, driver's license and registration, please. Oo, sasabihin pa natin, ano violation ko? Oh, hindi po, nagano po kayo, beating the red light po kayo. Ayan, kitang-kita namin. Hindi, wait lang, may tatawagan lang ako. Tatawag ka pa sa tropa mong kung sino. Papakausap mo pa sa enforcer. Hello po. O baka pwede pagbigyan mo na yung kaibigan ko, beating the red light lang naman. O abutan ka na lang. O di ba yung mga ganon, ano yan, innate yan sa atin, yung padri-padrino system na yan. Kaya, malakas Justices ng Supreme Court. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan, July 2022? Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, again factual determination. Factual meaning, makatotohanang determinasyon. O makatotohanang paghahayag bakit sila nag-come up doon sa desisyon. Oo, talagang yun yung nakakatakot na part dito na yung ganun nakalalim yung corruption sa Pilipinas na to the point na hanggang sa judiciary, hanggang sa executive, hanggang sa sa legislative talagang parang merong kutsabahan. Yun yung talagang nakakatakot at delikado sa Pilipinas. Masasabi mo na kapag kalabang kanila, kaya kanilang in all angles, kaya kanilang atakihin because of what's being discussed here. So yun yung nakakatakot. Yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Sabi ni MM, DDS ka, halata. Oo naman, tanga. Gago ka ba? Utangin na mo, bobo ka ba? Ikaw talaga, mga tanga talaga kayo. Nagtayo ka pa ng channel mo. Ano yung channel mo, pantanga? DDS ka halata, natural. Utangin na mo, alam nga namang hindi ako DDS. Hindi na ito importante dahil hindi ito kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas. Madami nangyayaring illegal dito. Katulad nga niyan, yung nangyari lang kay Pastor Kibuloy. Magsiserve ng warrant of arrest, iba pangalan, 16 na araw nandun, naghukay pa. Madaming mga illegal na nangyayari dito na parang legal, binabalita pa sa media. Proud na proud pa sila, may mga promotion pang nagaganap. Ganun katindi rito sa Pilipinas. Talagang wala na. Kaya nakakahiya talaga tayo sa ibang bansa pag nalalaman itong mga nangyayari na to, na yung mga matataasang posisyon involved sa ganito, sa ganyan. Yung mga abutan in public, ganyan. Yung mga hindi na nga pag-deny. Hindi pag-deny as in, pagka tinanong mo, sir, adik ka ba? Tatawanan ka lang. Ganon dito sa Pilipinas at walang kumu-question nun bukod sa atin. Kasi nga, lahat ng ahensya magkakasapakat. Hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, inoffer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na
magi-intervene si Martin O isa pang illegal. Mantakin mo, guilty ka na ng child abuse, nasa posisyon ka pa. Guilty ka na child abuser, matapang ka pa sa Kongreso. Hindi ka pa natatanggalan ng titulo bilang isang congressman. Ganyan dito. At dito lang ang ating Congress, ang mas marami pang naipakulong yung Kongreso kaysa sa RTC. Ang dami nila napakulong, lahat na lang pinakulong nila. Lahat na lang kinontempt nila, Diyos mio. Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, babayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng may ipapasok silang mga Taina, $35,000 per month. Magkano yun? Wait, i-google natin. $35,000 a month. 35,000 USD to PHP. To PHP. Magkano yan? Magkano? 1.9 million per month. Putragis yan. Parang kulang-kulang 2 milyon 1.96. Kulang-kulang 2 milyon isang buwan. Taina, tumanggap ka pa ng maleta. Ang lakas. Ang daming pera niyan, no? Oo, ang daming pera niyan. Tao sa Tiger Corporation at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay? Iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi ng mga Hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. Naman pala At kailangan dokumento naman pala eh. Bakit putang ina sa maleta nakalagay? Di ba kadalasan pag dokumento nakalagay yan sa karton? Karton, ibibigay sa'yo. Putang ina ng dokumento yan nakalagay sa maleta. Di ba usually yung documents ilalagay mo yan sa labeled cartons, di ba? Labeled cartons. Halimbawa, itong documents na to BIR. Ganyan. Itong document na to NTC, halimbawa ganoon. Pero puta, ito matindi yung mga dokumento nakalagay sa maleta. Tangina niyan. Ang lupit. daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi ang yaman nyo, wala kayong printer? Ako nga may printer dito eh. Ang hirap-hirap ko lang. Arlene Umbahin, salamat kaayo, pang water. Nako, thank you. Thank you sa patubig. Buti ka pa, Arlene, may patubig ka. Samantalang ang samantalang ang Nia, wala. Liza Kamimura, salamat kayo. Buti pa si Arlene, may patubig. Yung National Irrigation Authority, hirap sa patubig. Liza Kamimura, thank you din Mayroon daw. So wala silang at saka kaya daw dalhin ng isang tao. Pucha yan, bakit mo naman pagbubuhatin bakit mo pagbubuhatin si Romualdez? Ang daming bodyguard niyan. Sa dami ng bodyguard niyan, Diyos mio, madaming pwedeng magbuhat ng mga karton niyan kung talagang... Tsaka bakit mo siya bibigyan dokumento? Bakit mo bibigyan si Romualdez na napakaraming dokumento? Abogado mo ba siya? Yun ang hindi ko maintindihan. Di ba? Ako naman, putya. Paano nangyari yun? Tesbing ko. Ako nga, may printer sa bahay, sira lang. Yun lang. Worth it ang pagbubuhat. Hindi ba? Bibigyan mo siya ng 2 maleta o ng maleta na punong-puno ng papel.
Bakit mo siya bibigyan ng papel? Ay nang yan. Unang-una sa lahat, pwede naman naka-USB na yan. 'Di ba? Kung yung dokumento lang, pwede naman naka-USB, naka-hard drive na yan. Iabot mo na lang, putang ina. Papel na pisikal ang ibibigay mo sa kanila, anak ng tinapay. Sa susunod, i-scan nyo na lang. Kung wala kayong printer, i-scan, tapos ilagay nyo sa USB, ibigay nyo. Mas maliit yun. Kaya lang, syempre, kung pera yun, mahirap naman na naka-USB yun. Hindi man kasi yung daming pera sa USB. Yung pera naman, kung itatransfer mo sa account niya, mahahalata naman. Ganun kalaki yung tinransfer mo sa account ko. So talagang cash. Pwedeng cash. Cash is king because yung cash wala yung paper trail. Walang receiving copy yun, di ba? Pero malay mo naman, talagang papeles lang yun. Mahilig lang siguro talagang magbasa sila. Gusto nila magbasa ng ganun. Kasi yung Tiger, nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Putang inang galing. Puta, Japan pa ha. Japan pa talaga. Puta, alam mo ba sa Japan, lahat high-tech? Wala silang printer sa Japan? Hindi wala silang printer dito. Kaya pinrint sa Japan. Anak ng tinapay yan. I am sure, may technology naman siguro sa Japan na yung mga files na physical, gawin mong media, di ba? Sobrang high-tech ng Japan. Ano ba yan? Oh, Diyos ko. So, ang gagawin mo, magpiprint ako ng napakaraming dokumento, ilalagay ko sa maleta, tapos babiyahe ako pa Pilipinas, i-check in luggage ko yun. Tangainan yan. Pag lumabas sa extra yung puro papel, ba't may badala ka maraming papel? Hindi mo ba pwedeng so magbubuhat ka mula Japan hanggang dito ng papel para ibigay mo lang sa kausap mo sa Pilipinas? Hindi ba pwedeng i-email yan? Ano bang tawag doon? Yung mga file transfer, mga file transfer websites, hindi ba? Na yung mga malalaking, yung mga maraming dokumento, you can just transfer it using the file transfer, i-PDF mo ganyan. Paperless na nga eh. I-fax, hindi na pwede i-fax. Kung ganun karami, sasabog yung fax machine. Hindi na lang yung fax, yung mga tawag dito, halimbawa, yung WeTransfer, mga ganyan. Di ba yung mga malalaking files, tina-transfer mo na lang, dina-download mo na lang, ganun. Madami pa. Madami pa. Hindi nga, kung dokumento nga, yung pinag-uusapan natin. Oo, yung mga FTP, yan, tama. Di ba? Kung ayaw mong bitbitin yung USB, napakalaki. Gusto mo, bigyan mo siya ng link dun sa FTP. Yun, di ba? O tapos, ma-download nyo na lang yun. Kung ilang libong, may e-book na nga eh. Yung e-book, ilang ilang chapter yun eh. Ilang pages ng papel yun eh. Di ba? Kalokohan. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Inilagay ko sa pulang box. The testimony was not credible. Sabi niya, hindi credible na ang testimony ninyo na ang heavy luggage ay hindi bribery. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng judge. Una, sabi ng judge ni James Travis Laster, ang mga lawyers ninyo may printer. So bakit kailangan nyo mag-print sa Japan? Erica Kubota, salamat kaayo. Hi Boss Dada, hope all gets well. I hope so as well. Tama yan. Sabi nga wala bang mga printer yung mga abogado nyo? Wala bang putangin niya, ang mura ng printer. Magsabi lang kayo. Bilang ko lang ng ink itong laser printer ko rito, mapiprint natin lahat yan.
Puta, yung tattoo artist ko nga may sarili na siyang printer eh. Di ba yung artist, puta, dinodrawing lang yan. Tapos, puta, ini-stencil. Yung artist ko may pasarili na siyang printer na pang stencil eh. Hindi na siya nagdo-drawing, piniprint na lang niya, dinidikit niya sa balat mo. Ganun naka-high-tech na yun. Tapos kayo wala kayong printer, putang ina, multibillionaire yung kumpanya nyo. Ano ba naman yan? Dito sa Pilipinas, paniniwalaan ng mga loyalistang tanga yan. Oo, yung mga bobong vlogger na mga loyalista, paniniwalaan nila yan. Oo, pero kung matalino ka, katulad ni Sas, katulad ni Travis Laster, katulad nyo, maniniwala ba kayo? Na yung laman nun, papeles? Number 1. Second reason ng judge. Ang Philippine law naman, pinipermit ang electronic version sa mga kaso. So, bakit kailangan nilang i-print, di ba? Pwede naman ang electronic version. Electronic version, PDF file, media file, lahat. Pwede nga, Jacqueline! Yan siguro ang ginagamit pang ayuda. 5,000 cash. Grabe, hindi naman. Kanya yan eh. Kung halimbawa binigay sa akin yan, ba't ko yung pang-aayuda? Ang pang-aayuda ko yung pera ninyo. Ba't ako magagastos ng sarili ko? Di naubos yung pera ko. Ilang bilyon yung ginagastos nila sa pagbibigay ng ayuda. Pera natin yun. Oo, hindi pa pwedeng pera nila yun. Imposibleng pera nila yun. Pera ng Pilipinas yun. Oo, ngayon yung mga ganyan, mga transaksyon na pailalim, kanila yan. Oo, miski naman ako, halimbawa ako taga-gobyerno ko. Yung akin, yung inyo, atin, ganun. Salamat, Jacqueline ha. Regards kay Mrs. Jack. Mrs. Jack ha, see you soon. Very, very soon. Sa under Philippine law. Pangatlo, nag-file na raw ang Universal ng mga documents. Okay? Para sa lawsuit. So, bakit pa kailangan yung mag-print? Ika-4. Ngayon, bakit ang senior executive ng Universal ang kailangan magdala ng mga printed documents papunta dito kay Romualdez? Meron naman kayong courier. Ika-5, sabi ng judge. Ito ha. Umamin, it means na yung kabilang party, it means the other party, inamin nila na they have indeed provided or given those maleta. So, ibig sabihin, umamin sila na may binigay silang maleta. Hindi nga lang sila umamin na pera yun. May binigay kaming maleta pero papeles yun. Oo, hindi yun pera, papeles. So, umamin sila na may maleta. So, yun yung isa sa mga dapat nyong tandaan dito. Hindi totoong walang maleta. Meron. Kasi ang alibay nila, hindi pera laman nun. Hindi yun bribe. Ibibenta niya yung sa bote garapa. Kaya yan, kasi pag dinangkal mo yun, yung papeles, makakapal yun. Mabibenta mo yun ng 8, isang dangkal. Sakay game. Salamat. Sakay game ha. Mabuhay ka. Arigato gozaimasu. Kayo ba mga taga-Japan, maniniwala kayo na sobrang low-tech ninyo? Magbabiyahe kayo ng 2 maletang puro papel? Para ibigay lang dito sa mga nasa Pilipinas, ganun. Ganun ba kayo katanga dyan sa Japan? Na pwede namang pwede namang zip file 'yun, ganyan. Pwede namang di ba? I-compress 'yun, i-scan, compress. Di ba? The fact na may alibay sila tungkol sa maleta, meaning to say, kasi pwede lang sabihin walang maleta. Wala kami binigay na maleta, wala. Pero hindi, sinabi niya, oo, may maleta, pero ang laman nun, t-shirt, ganyan. Yung mga emails ninyo sa Universal, ang sabi ninyo, na super high-tech sa Japan, uupo ka nga lang dun di ba? Yung kubeta na nga nila, ang high-tech Uupo ka sa kubeta nila. Tapos kung ayaw mo marinig nung nasa labas yung pururot mo, may pipindutin ka. Iingay yun, parang may umaagos na tubig. Gumaganon. Tapos, sobrang high-tech doon. Pag malamig sa labas, putya yung upuan mo, umiinit. Tapos ang matindi ron, putya yan, hindi ka na maghugas ng tumbong. May pipindutin ka lang, may lalabas ng ganun, pupusi-pusit-sit na yun sa puwet mo. I-adjust mo na lang yung lakas ng tubig, init ng tubig, ganyan.
Ganon sa Japan ka high-tech, mga bossing. Yung robot nga doon mukha ng tao eh. Oo, yung aso nga doon eh. Pucha ina, i-charge mo lang, ibabantayan ka nun habang panahon kahit hindi kumain yun eh. Ganon katindi ang Japan. Tapos, pucha yan, mag-aalibay ka ng ganyan. Yung dala-dala ninyo ay item. Ito ay napaka-weird na word para sa documents. Actually, yung mga emails daw universal, punong-puno daw ito ng mga codes katulad ng heavy luggage. Si Martin Romales ang tawag number 2. Okay? Bakit kailangan yung magkaroon ng maraming katsakahan na iba't ibang words para lang sa court documents? Kung court documents talaga yan. At ito ang pinaka sinabi ng judge. Noong minute ng Universal Executives. Wait lang, gusto ko lang pagbigyan to si Ann Harot. May kalokohan na naman eh. Sabi ni Ann Harot, wag lang lalagpas sa puwet, baka iba tamaan. Totoo yan, ganun ka high-tech ang mga Hapon. Alam nila ang posisyon ng pichiching at saka ng tumbong. Oo, may pindutan para sa pichiching. Mas mahaba yung ano niya, yung gaganon yun. Oo, sigurado abot yung ano mo, yung pichiching mo. Pag mas maikli, ganon, sa tumbong ang tama nun. Ganon ka high-tech, di ba, Ann Harot? Totoo yan, nakala ninyo, hindi nyo maloloko mga Hapon. Ng mga Hapon, si Romualdez, ipinakita nila nga ang letters ng 26 Capital at isang pang kumpanya tungkol sa deal. Pero ang mga letters naman yun ay hindi mabigat. Kaya, itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madaling salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, ang Presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bong? Hindi, baka hindi naman alam ni President Bongbong yun. Ikaw talaga sinisi mo na naman si Bongbong ah. Alam mo si Bongbong at saka yung experience, parehas na sila. Ang dami nang sinisi sa kanila. Lahat sinisi kay Bongbong parang sa experience. Charge to experience, ganyan. No, hindi ba? Grabe naman to si ano. Malay mo naman, hindi alam ni Bongbong yun. Mag-aaway pa sila dahil hindi nahatian. Kau talaga, Saso. Bongbong Marcos? Ito ay kaso factual determination na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo kung halimbawa, mag-utos ang si James Travis Laster na ituloy niya yung deal niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga, ang outcomes pala sa Pilipinas na impluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw, nitong 26 Capital, gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa
wag na raw, hindi na, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nagets niyo? Nagets niyo yung sabi? Ang outcomes ng Sobrang ano nun, lungkot nun, ano, na parang sinasabi nitong korte na ito na yung mga kaso sa Pilipinas ay kayang impluwensyahan ng mga nasa matataas na posisyon. Dapat hindi eh. Naniniwala nga tayo, di ba? Katulad yan, si Pastor Apollo Kibuloy, naniniwala siya na kaya niyang yung mga kaso niya dito sa Pilipinas ay kayang-kaya niyang harapin dahil hindi totoo. Pero according dito na hindi man lahat ng mga kaso na iimpluwensyahan kasi yung iba naman walang pakialam sa yung mga nasa gobyerno, wala namang pakialam sa ibang mga kaso rito, pero yung mga malalaking kaso na may mga pera na involved, eh pwede nilang impluwensyahan yung mga korte natin dito sa Pilipinas, which is nakakalungkot na korte, Congress, may mga ganitong di umanong malulupit at madudumi na mga gawain. So, ano na lang ang mukhang iaharap natin sa ibang bansa kung third world country na nga tayo. Basura na nga yung mga facilities natin dito. Ang pangit na nga ng traffic natin sa Pilipinas. Tapos, ultimong korte natin hindi pa mapagkakatiwalaan. O, sobrang malungkot naman yun. So, sana hindi totoo itong balitang ito. Pero, wala eh. Sa nakikita natin, parang ganun eh. Sa Philippine legal courts ay na-impluwensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Sino? Yun. So, nasa sa inyo ang kasagutan. Saan kayo maniniwala? Doon sa denial na boses at laway lang ang puhunan o doon sa 5 araw na hearing? 5 araw at napakaraming mga deposition. Deposition yan po yung parang pre-trial yan eh. Oo, ganun yan. Kung nanonood kayo ng mga series ng mga abogado, yung ano ba yun? Yung series nila, yung asawa ng prinsipe ng UK? Yung ano ba yun? Basta yung isang series ng mga abogado, nakalimutan ko na, favorite ko pa naman yun. Si Mike at saka si Louis, yung mga di ba? Yan, Suits. Oo, yan. So may mga deposition na nangyari, may investigation, nagharap-harap sila. So isa lang ang dito, hindi, at least isa yung nakita natin dito na makapagpapatunay na itong kaso na ito ay may kabuluhan yung dinideny nila na heavy luggage. It means na yung heavy luggage or yung maleta, totoo na meron. Totoo na nagharap sila, that's one. At totoo na may maleta. Bakit? Kasi nakasama yun doon sa desisyon. Ayan. Oo, kaya kailangan nating ma-play
investigasyon ni Sas Rogando Sasot dahil napakalaki talaga ng implications at ng mga napakalaking iskandalo talaga nito na dito sa atin, wina-water down nila. Hindi binabalita ng media, hindi rin iniimbestigahan ng Kongreso, hindi rin iniimbestigahan ng Senado, di natin alam kung bakit. Napakalaking issue nito dahil sa ibang bansa pwedeng maging katawa-tawa talaga tayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.